Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Itong interview ni Father Archie Guerreva, isang paring Franciscano na na-interview sa mga born again, at itong interview na ay pinagpipistahan ngayon sa mga anti-katoliko dahil binatikos daw umano yung pagluhod sa harap ng mga santo at ang tradisyon ng simbahang katoliko na sabi ni Father Archie dapat baguhin din. Sa kapari nagsaway sa pagsimba og mga ribulto. And thank you very much for being here, Father Archie Guerreva. God bless you, Father Archie. Yes, yes. Father Archie, ano po ang paninindigan ng simbahang katoliko patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Kinaugalian na through the many centuries. Nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. Yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful. Kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Oo. Yes. Are you saying it's time now that medyo baguhin na yung tradisyong yun? Yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang Katolikong Franciscanong pare, but deep within my spirit, I have to say what is right, and I know, hindi po matutuwa si Lord kung ako'y wishy-washy with my words. Marami ang nagpadala sa akin ng mga messages at nag-request na sana itong interview at ang bidyong ito ay masagot daw natin at mabigyang linaw dahil isang paring Katoliko, si Father Archie Guevara, ay binatikos daw itong pagluhod sa harap ng mga santo. Una mga kapatid, di na natin ipagtataka kung may katulad ni Father Archie Guerreva na parang protestante ang aral at hindi naayon sa simbahang Katoliko. Bakit? Huwag niyong kalimutan. Kahit nga si Satanas, high rank ng anghel noon, ngunit naging fallen angel. Si Judas nga, apostol ni Jesus noon, naging Judas. Si Martin Luther, Augustinian monk, nagiging ama ng protestante. Si King Henry VIII, binigyan pa ng titulo ng Papa na Defensor Fidei, ngunit naging ama ng Anglican Church. Si Michael Lefebvre, arsobispo yan, at naging ama ng SSPX. Si Gregorio Aglipay, paring Katoliko yan, nagiging founder sa Iglesia Filipinista Independiente. Kaya, di magiging batayan kung ano ang katayuan at tungkulin mo sa buhay kung walang obedience sa teaching authority ng ating simbahan. May kinuha itong interview na ito sa isang anti-Catholic na Cebuano, yung narrator. At ginamit nila sa propaganda tungkol sa sagradong imahe ng mga santo natin, simbahang Katoliko, na sa kanilang maling akala ay pinagbibintangan tayo na ito'y Diyos-Diyusan ng simbahang Katoliko. Ang daming nabiktima
sa maling akala. Ito ang Cebuano na narration, ngunit kinuha niya yung interview ni Father Archie Guerriba. Ang idolatry mao kini ang Una, kung mapansin ninyo mga kapatid, kinuha nila ang mga pangyayari na may aksidenteng nahulog yung mga imahen habang nagprosesyon bilang propaganda ng ibang mga anti-Catholic laban sa simbahang Katoliko. Pero, di ba nila alam na kahit sa lumang tipan may naganap na aksidente, yung kaban ng tipan, na may dalawang gintong larawan ng mga anghel. Di po ba? Aksidente yon. May aksidente at nahawakan ni Uza at nagresulta sa pagkamatay mismo ni Uza. Saan yan mabasa? Ito ang mabasa natin sa referensya mga kapatid, lalo na sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Doon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. May aksidenteng nangyari. Kaya nga kung yung pinakabanal na imahe noon ay may naganap na aksidente, buti na lang yung pinakita nilang nahulog, walang namatay. Di ba? At ituloy natin mga kapatid, dahil sa bahaging ito, maliban na tinitira yung sagradong imahe ng simbahang Katoliko at ipalitaw sa kanilang propaganda na ito'y mga larawan ng Diyos-Diyosan, kinuha yung clip ni Father Archie Guerriba. Yanan kini sa salagan ang mga tao hunungon na unta kini. Ang sabi niya na dapat yung pagsamba ng mga Diyos-Diyosan sana'y matigil na ito. Di naman tayo tutol na dapat itigil ang pagsamba ng Diyos-Diyosan. Pero lahat ba ng mga imahe o larawan diyan sa Biblia mismo ay Diyos-Diyosan? Kahit na kung tignan natin ang mga Bible scholars, hindi Katoliko, ang paliwanag sa Harper's Bible Dictionary, ito ang mabasa tungkol sa Diyos-Diyosan. All idols are images, but not all religious images are idols. Napakalinaw yan. Hindi lahat na mga imahe ng mga reliyosong imahe ay Diyos-Diyosan. Ano po ba yung Diyos-Diyosan? Napakalinaw yan sa turo ni San Pablo sa 1 Korinto 8:4. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Wala tayong tutol dyan na ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, yung larawan sa mga hindi totoong Diyos. Ang tinira nila yung mga larawan ng mga santo. Halimbawa, larawan ng Mahal na Birhen Maria na nakita ninyo sa prosesyon. Yun lang ay propaganda nila. Pero ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, itinuturo ba ng Simbahang Katoliko na si Santa Maria ay isang babaeng naging Diyos? Hindi. Yun lang ang maling akala ng iba't ibang mga siktang anti-Katoliko. Okay, tuloy natin. Usa ka pari nagsaway sa pagsimba og mga Isang pare, ito na ang interview, ang
bumatikos daw umano sa pagsamba. Hindi naman binanggit sa interview na ang Katoliko'y sumamba. Ng mga larawan. Ribulto. And thank you very much for being here, Father Archie Gariba. God bless you, Father Archie. Yes, yes. Father Archie, ano po ang paninindigan ng Okay, napansin ninyo mga kapatid sa interview na ito, nitong dalawang born again, kung si Father Archie Guerreva na na-interview sa 700 Club, pinagpipistahan ng mga solpot ng mga anti-katoliko. Pero kung napansin ninyo mga kapatid, na itong si Father Guereva sa interview hindi nanindigan sa opisyal na aral ng simbahang katoliko, kundi batay sa kanyang sariling interpretasyon at paniniwala lamang. Pero kung napansin nyo, gayon din ang mga nag-interview kay Father Archie Guereva. Hindi nanindigan sa kanilang aral na born again. Bakit? Una ko napansin ninyo, bawal sa born again ang pagtawag ng Father. Yun ang paulit-ulit nila. Na bawal tatawag na Ama o Father. Pinagamit nila yung San Mateo. Ngunit, sa interview, itong dalawang itong born again, tinatawag na Father Archie. Kahit nga, yung narrator na Cebuano, tinatawag din siya na Father Archie. Alam naman natin na bawal sa mga anti-Catholic na magtawag na Father sa pare. Pero napansin niyo, itong nag-interview ito, balik muna natin. Ni sa salagan ang mga tao na hunungo na unta kini. Usa ka pari nagsaway sa pagsimba og mga ribulto. And thank you very much for being here, Father Archie Gariba. God bless you, Father Archie. Yes, yes. Father Archie, ano po ang paninindigan ng simbahang katoliko patungkol Father Archie, ano po ang paninindigan ng simbahang katoliko? Di ba kayo nagtaka mga kapatid kung bakit nag-father itong mga anti-Catholic na born again ito? Kung di man nanindigan sa opisyal na aral si Father Archie, lalo na itong nag-interview, dahil opisyal nilang aral, bawal magtawag na Father sa pare. At kung pansinin niyo ang tanong para kay Father Archie, ano ang paninindigan ng simbahang katoliko? Pero ang sagot ni Father Archie ay ang kanyang paninindigan na hindi naman paninindigan ng simbahang katoliko. Ito'y kaugnay sa pagluhod, pagsamba, o pag-venerate ng mga santo. Ang sagot ni Father Archie dito, pakinggan natin. po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag-revere ng mga imahe po? Kinaugalian na through the many centuries. Nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized. So, kinaugalian na. Ang tanong mga kapatid, ano ang paninindigan ng simbahang katoliko? Pero ang sagot niya ay kinaugalian na sa pamamagitan ng mga centuries. Di niya binanggit ang turo ng simbahang katoliko tungkol sa imahen. Ano po ba ang opisyal na turo ng simbahang katoliko tungkol sa imahen? Ito ba'y sinasamba bilang Diyos? Dahil ang tanong tungkol sa pagluhod, pagsamba, pag-venerate sa mga larawan. Ang sagot din Father Archie, kinaugalian na. At ano ang opisyal na aral ng simbahang katoliko? Ito ang mabasa natin sa Our Catholic Faith by Monsignor Moro. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So napakalinaw ang opisyal na aral ng simbahang katoliko. Pero dito, binanggit ito ang tanong ng born again. Kaya, kung sa akala nila
dahil kinaugalian na yung sagot, ay nagiging Diyos-Diyosan. Ibig po ba sabihin, marami ang Diyos ng simbahang Katoliko sa opisyal na aral? Hindi. Dahil sa Catechism of the Catholic Church, 152, ito ang ating mabasa. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakalinaw ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Her faith, the one only God. One only God. Ang binanggit diyan, mga kapatid, hindi mini gods. Kaya mali yung akala nila na ang mga larawan ng mga santo ay Diyos-Diyosan ng simbahang Katoliko. Pero bakit ba tayong mga Katoliko ay may mga larawan ng mga santo? Lahat ba ng mga larawan diyan sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Kung pansinin ninyo, mga kapatid, kung tingnan ninyo kahit na itong Protestante Seventh-day Adventist na aklat. Ito po, National Sunday Law by John McCrossin. Alam nyo ba kung ano ang nakasulat sa pahina 81? Ito po ang mabasa natin. Images were first introduced into churches, not to be worshipped, but either in place of books to give instructions to those who could not read, or to excite devotion in minds of others. Nasa aklat yan. At binanggit dito ang Second Council of Nicaea sa taong 787 na it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. Yon ang aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Tuloy natin si Father Archie Guerreva. By the Word of God. Yung talagang Yung tradisyon daw ay should be baptized by the Word of God. Una, baka nakalimutan ni Father Archie na we are not Bible alone. Yun lang, mga Protestante, ang merong 5 solas. 5 alones. Bible alone, Christ alone, grace alone. Yun ang mga alone nila, mga kapatid. 5 yan. Faith alone. Pero tayong mga Katoliko, kahit sa Biblia, na sinabi ni Father Archie, the tradition must be baptized by the Word of God. Saan kaya yan? Mabasa na yung tradition ay i-baptize ng Word of God. Sa Biblia ba, mga kapatid, kung sundin natin ang King James Version, lalo na yung King James Version, alam nyo ba, ang ini-endorse kasi ni Father Archie Guerreva, King James Version, na napakadaming mali na translation. Pero may bahagi sa New King James Version, dahil gusto nila letra por letra at ayaw ng mga born again kasi nitong tradisyon, mga kapatid. Pero sisilipin natin, sa kanilang salin, ginagamit natin ang kanilang salin, hindi ibig sabihin na yung salin nila tama na. Ginagamit natin ang kanilang salin o pangipalitaw natin na kahit pala sa salin, abay, hindi pumapabor sa kanila. Dahil ayaw nila ng tradisyon, pero sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2, ito ang ating mabasa. I praise you for remembering me in everything and for holding to the tradition just as I passed them on to you. So, may tradisyon pala na sinabi ni San Pablo, ano daw? For remembering me in everything and for holding to the tradition. How about sa King James Version na ini-endorse ni Father Archie Guerreva?
Ito ang mabasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So, malinaw mga kapatid, nakasama sa sulat yung tradisyon. Sabi ni Sir Rick, marami pong paring Katoliko ang legal na pari. Kaya kagaya ni Father Archie, pero kulang sa paninindigan sa aral Katoliko. Una, kung tungkol naman sa apologetics, matagal nang hindi tinuturo sa seminaryo yung apologetics kasi. No? Mga kapatid, kahit pa nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines sa pahina 80, 82, 81, paragraph 222, apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must be willing and able to defend our teachings in public fora. Tuloy natin mga kapatid sa interviewing ito na pinagpipistahan ng mga anti-Catholic. At delikado talaga pag ikay Katoliko, ngunit yung kaalaman mo tungkol sa pananampalataya ay kulang, delikado talaga na matangay sa ibang mga sulpot na sikta dahil dito. Standard natin, no matter how seemingly beautiful. Kasi kapag sanay ka na to protracted long history, akala mo totoo eh. Oh, ayun. Ito ang bahagi. Pag sanay ka na sa mataas na kasaysayan, iakala mo totoo. Ibig sabihin, siya mismo, dihado siya, parang hindi totoo sa kanya yung mga sagradong imahen, yung mga pagluhod sa harap ng mga larawan ng mga santo, dahil ilan din sa mga bukang bibig ng mga anti-Katoliko, yung pagsamba daw nating mga Katoliko sa mga rebulto, dahil niluluhuran daw natin ang mga rebulto. Kaya, sa kanila, dinyos ito. O na, mga kapatid, di ba nila alam na sa Biblia, kahit sa Biblia, iwan ko kung alam ba nila yan. Di ba nila alam na diyan sa Biblia, meron tayong mabasa na lumuluhod mismo sa harap ng banal na tao, mga kapatid. Imposible kung di nila yan alam. Nasa 2 Kings chapter 1 verse 13. Ito mabasa natin. Kung ang pagluhod ay pagdiyos na, ibig po ba sabihin, diniyos si Propeta Elijah dito sa kapitan ng mga sundalo sa hukbo, dahil binanggit pa sa King James Version na lumuhod siya sa harap at sinabing, I pray thee. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Sa 2 Kings chapter 1 verse 13, King James Version ito. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. See? Lumuhod sa harap ni Propeta Elijah at nang nakaluhod, O man of God, I pray thee. Nanalangin. Dito pa lang, butata na ang
argumento ng mga anti-Catholic na hindi pwede idalangin, hindi pwede manalangin sa mga santo. Dahil nakabasa lang sila na bawal ang mga larawan na Diyos-Diyosan, lahat para sa kanila, Diyos-Diyosan na. Sa ginawa ni Father Archie Gariba, ipinakita lamang niya sa karamihan ng mga Katoliko ang kanyang kaignorantihan. Isang bagay na alam natin na hindi niya pinag-aralan nung siya ay nasa seminaryo pa. Isang bagay na masasabi ko na dapat pag-ingatan pag ito ang nagturo. No, pag ito ang nagturo, mag-ingat kayo. Kasi nasa kanyang bibig ang wika ng mga protestante. Baka pag patuloy kayo makikinig kay Archie Gariba, baka mangyari dito is darating yung panahon na kayo'y tatalikod sa simbahan Katoliko, siya lang ang naging dahilan. Kaya yung sa pagkakaalam ko, dinisiplina yata to ng kanilang arsobispo dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam kung bakit hinayaan tong ganito eh. Hindi ba? Kaya masasabi ko, kung patuloy na ipapangaral ni Archie Gariba ay salungat sa aral ng Katoliko, wag na kayong makinig. Wag na kayong makinig kung ganyan lang. Okay, maraming salamat po at sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget na to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At please po, huwag nyo rin po i-skip yung mga ads, no? Yung mga ads upang bilang tulong na rin po sa ministry namin ito sa Punto por Punto. Okay, at abangan po ninyo ngayong darating na August 29. Ano ba to? May lamok na nakapasok rito. Oh. Ang darating na August 29, magkakaroon ng debate si Father Darwin Gitgano at saka si Archie Añedes doon sa Plaza Rizal sa Tagbilaran, no? But before that, mayroon din debate si Father Kenneth Abuyabor Itkaloy laban kay Rayan Fuentes. Okay, so yan po ang mangyayari ngayon darating na 29 at abangan po ninyo ngayon darating na naman na January 21. Magkakaroon po kami ng reschedule ng debate ni Peter Pendon kung saan is ipapatuloy po yung tema na patutunayan niya na ang RCC sulpot na iglesia. Malamang yun ay mangyayari sa sa Bisaya na talakayan kasi si Peter Pendon talaga tagilid sa Tagalog yan. Kaya Bisaya lang po yung doon makakaintindi po sa gaganaping debate namin sa pagitan ni Peter Pendon. At January 20 po meron pong debate sa pagitan ko at saka ni Cesar Baladad kung saan ay patutunayan ko na merong purgatorio. Yun ang gusto niya talakayin ko. So okay, dahil aral naman ng Katoliko, go ahead. Maraming salamat po at bye-bye.